Today's ceremony reflects the shared commitment of our Ginkangko. Nariyan din po ang ating mga opisyal mula sa Pasig City Local Government, Pasig City Mayor Vico Soto, and Pasig City Congressman Roman Romulo. Dito sa tatlong kilometer nature-based solution. Yan na ako. So, dun pa rin kayo. May request our officials for a photo opportunity. Maraming salamat po. Pasig City Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan mula sa DICT, sa paungunan ni Secretary Henry, sa ating mga kasama sa MMDA, sa paungunan ni Chairman Don, syempre kay Congressman Roman, sa mga kaibigan mula sa media, sa mga residente ng Barangay San Joaquin, Kapera, mga kagawad, nandito rin po para suportahan ng programang ito. Muli po, magandang umaga at masayang-masaya po tayo sa lungsod ng Pasig ngayon at dito po sa ating River Ferry Station dahil alam naman po natin na sa mga panahon ngayon, ang connectivity ay hindi na lang po isang luxury, kundi isa rin pong necessity. Kailangan po natin sa pag-aaral, kailangan sa trabaho, at pati sa pag-relax, kailangan din po ito. Naging kasama na to sa buhay natin, bilang mga tao. Kaya natutuwa po tayo na maraming efforts ngayon ng DICT sa katunayan, hindi lang naman dito sa River Ferry, pero nabanggit kanina yung parks. Hindi ko maalala kung nabanggit ni Secretary Henry kanina yung sa Palengke. Meron din pong programang DICT kasama ng BSP po, para sa mga wireless or po natin, yung mga digital payments natin magiging mas na kasi dati sinusubukan namin mag-digital payments kaso minsan mahina yung signal, hindi nagreklamo yung mga vendors, pati yung mga mamimili. Hindi naman nila talaga magamit o minsan walang data, diba? So ito, may libreng access. Mas mapupush natin ngayon ang digitization, ang pagiging digital natin sa lungsod ng Pasig. Kaya maraming salamat po sa Henry at sa DICT. MMDA naman, alam naman po natin, napakarami nating proyekto kasama ng MMDA, si Chairman Don. Kasi pareho, si Sec Henry pati si Chairman Don, talagang hindi nila pwedeng kalimutan ng Pasig dahil pareho po silang naging Pasigero at one point sa mga buhay nila. Kaya natutuwa po tayo, marami silang tulong sa lungsod ng Pasig. At marami akong pwede banggitin, yung sidewalk, iba pa nating mga proyekto sa mga park, etc. Pero natutuwa po talaga ako tuwing nakikita ko na may improvements sa ating Pasig River Ferry. Dahil ito po, lagi naman nababanggit, pero ito, alternative highway na po ito eh. Ito na po siya. Di ba, para alam naman natin kung paano nahihirapan ng mga commuters, sa mga mananakay po sa Metro Manila. Kaya kailangan natin gumawa ng mga hakbang para magaan naman ng pag-commute, mapagaan naman ng daily commute ng ating mga manggagawa, mga katrabaho po. Kaya natutuwa po ako dahil ang daming improvement. At bukod sa mga darating pa lang, yung sinasabi ni Chairman kanina na may additional procurement of boats, nakikita po natin yung improvement in the last few months, last few years na talagang nagiging mas consistent na
ang biyahe ng river ferry natin. Kaya sa MMDA, kina-chairman doon, maraming salamat po at alam kong lalo pang mag-i-improve ang Pasig River Ferry under your leadership. Muli po sa ating lahat, maraming salamat. Congratulations sa MMDA, DICT. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. And finally, may we hear a message from Pasig City Representative Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat, kay Secretary Henry, kay Chairman Don, kay Mayor Vico, Cap Erap na nandito, lahat po ng kasama natin from MMDA, DICT, sa lokal na pamahalaan, sa ating barangay, sa po nandito. Again, good morning po sa ating lahat. Unang-una, maraming salamat sa pagbibigay pansin. Nandito po, nalunsad siguro, itong free public internet access sa lungsod ng Pasig. Sana po ay mas marami pa tayo talagang malunsad ng mga programa, hindi lang sa ating lungsod, pero sa kamuha ng Metro Manila sa buong Pilipinas. At sa ginagawa naman sa atin ng MMDA, hindi lang naman ito yung ginagawa ng ferry, pero yung pagtutulong rin sa atin para mapaghandaan yung pagdating ng rainy season. Inaasahan po namin tuloy-tuloy po yung paglilinis natin ng ating mga ilog, creeks, para handa tayo sa darating na pagulan. Muli po, congratulations, maraming salamat, mabuhay po ang ating bansa. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Tumako po muna tayo sa photo opportunity. Paki-hawak po ito, sir. Ayan. Kasi, siguro maganda i-demo ni Sec Henry kung gaano kabilis yung free wifi dito pag Ito. So, punta po kayo dun sa free DICT free Wi-Fi for all. Punta kayo doon, SSID. I-click nyo lang po. Tapos pagka pinunin, pwede na kayo manood ng news. Diba? Tuloy-tuloy na yan. And depende po sa dami ng gumagamit, yung speed niya umaabot from 60 Mbps to 100 Mbps po. So, okay na yun. Hindi naman sama yun. Mayor, di ba? Ngayon, kung halimbawa, nandito kayo, nagkitay kayo na sakay nyo, ganyan, pwede kayo manood sa news. Or pwede kayo mabilis sa video, wala lahat time. O kaya, pwede rin kayong magkaroon ng online education or kaya pwede nyo i-FaceTime yung mga kamag-anak nyo po. So, madali lang po. The ICT Free Wi-Fi for All. Pasok nyo lang po. Click nyo, tuloy-tuloy na. At kung ano po yung user experience nyo dito sa ferry, yun din po yung user experience nyo dun sa MRT. Yun din po yung user experience nyo kung nalagay na natin sa park. Para habang nasa park ka, pwede kayo ng bibidyo, pwede mo na i-post ka. So yun po, madali lang po siya gamitin. At saka libre po siya. Maraming salamat po. Thank you. Hello po, good morning. Clarification lang, Sec Henry, yung Wi-Fi ay not just the stations, but they can use it also habang traveling. Habang traveling pa? Yes, tatlong ferry ang meron. Sorry, may mic. Yes, may tatlong ferry na meron ng Wi-Fi connectivity para tuloy-tuloy siya. Ang ginagamit po natin ay satellite. Kaya habang maandar po siya, may connectivity po kayo. Para tuloy-tuloy ba yung paggamit? Walang interruption. Next question from J.M. Thompson, ATV Good morning po. Good morning po. May limit po ba yung sites or data na kapag mabasa nitong EVs matatapos yung free access nila? Ay, wala naman. Meron lang kaming filter out ng mga content na bawal. Yan, yung mga, alam niyo na, yung mga hindi appropriate sa mga bata, at saka yung mga illegal sites, yun, filter out lang. Pero yung gamit tuloy-tuloy lang.
It's only, siyempre, pagka habang dumadami taong gumagamit, minsan bumabagal. Pero we've designed it such that for the size of this facility, kaya siya gamitin. Next question, Mr. Asher Kadapan, UNTV. Hi, sir. Thank you for Chairman Artes. Ilan po yung average daily ridership natin who may benefit from these free Wi-Fi? You said ridership. Yung mga we're approaching 1,000 per day. 1,000 per day yung gumagamit. Pero pagdating ng marami natin bangka. Kasi nga, ang nagiging problem namin, may ridership tayo pero mahaba yung intervals na dahil kulang yung ating bangka. Under renovation and station. Tapos may 2 or 3 stations kami na under renovation at meron pang idadagdag. So, pag dumating yung 2 kilometro namin na bangka plus yung 2 pang electric boats, siguro mas dadami pa po yan na gumagamit ng passive ferry. And with the free Wi-Fi, siguro mas may encourage ang ating mga kababayan na gumamit ito. Huwag lang naman siguro gawin pang pasyalan tapos para maka-access ng free Wi-Fi. So, Last question po, Mr. Nico Bagsik, DCMM Teleradio. One question na lang, tanong po kay Mayor Vico and Chairman Artes, kung paano nailigsan siguro ng traffic dito sa mga main thoroughfares na Metro Manila yung paggamit po nitong ferry. Malaking tulong po talaga yung river ferry. At kaya nga sabi ko kanina, natutuwa ako na mag-expand pa ang MMDA. Dahil ito yung alternative route natin, alternative highway na nandyan na siya. Hindi mo na kailangan magpagawa ng bagong kalsada, hindi mo na kailangan magpagawa ng bagong flyover. Pwede mo na siyang gamitin. Nasa kapasidad na lang ng system natin, kung ilan ng mga accommodate natin na mananakay. Gusto naman ng tao gamitin ito eh. Dami kong nakakausap, gusto nila gamitin yung ferry o ginagamit na nila yung ferry. Pero pag nagawa na yung sinasabi mas maliit na yung intervals, dumami na yung mga boats na gagamitin, sigurado ako mas tatangkilikin pa ito ng mga commuters po natin. Kay Secretary Aguda naman po. Ako, Secretary, yung paggamit po ng Wi-Fi, how assured are we na secured naman po kapag nag-connect po sila dito sa Wi-Fi? Ay, yun. Tulad ng nabanggit namin, maliban sa nag-filter kami ng content na bawal, ganyan, binomonitor po ng natin yan, Cyber Security Bureau. So, chine-check po yan para masigurado hindi naman magamit dun sa hindi magandang bagay. So, it's very secure po. And finally na lang po sir, other matters, yung nangyari po kahapon sa Senate. Kasi pero may nilabas na po ang DICT na statement about it. They're monitoring syempre yung mga malicious posts and videos. Can you add more about it? Siguro, as of kanina, pagpunta ko dito, meron na kaming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubok po na manggulo social media. So, ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali yung mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko, buti na tanong mo ko. Sana po suriin natin yung pinagagalingan ng news. Meron po mga journalist po na may blue check. Nabe-verify po yan. Pag nakita nyo na yung source verified, okay. Second, yung content po mismo. Suriin po natin yung video. Minsan, ang dali na po gumawa ng deepfake ngayon. Akala nyo may nangyayari, pero yung pala, deepfake na siya. Suriin nyo po mabuti. At marami po yan. At madaling gawin po yan. And pangatlo po, kung masyadong mapusok ba yung pagpo-post, parang galit na gusto mong suriin nyo uli mabuti dahil baka naman mali yung pinanggagalingan na informasyon. At huli-huli po, pakiusap ko po, huwag nyo pong i-share at i-forward yung mga nagdududa na kayo sa content. So, the good
good practice there is verify the source, verify the content, and don't share kapag kaduda-duda po siya. Yan lang po.